Hello and welcome. Bali yung episode natin ngayon is kaunting dugtong lang dun sa nauna nating episode sa electrostatics. Katulad nga ng sabi ko, i-discuss naman natin yung electrostatics sa CGS. So nung last meeting, nag-focus tayo sa MKS, dun sa electrostatic force, diba? Which is Coulomb's law. Yung formula mo dun is Q1 times Q2, product ng dalawang charges, all over 4 pi E sub O E sub R D squared. So yung permittivity ng free space or ng vacuum, tapos yung relative permittivity. So kung CGS ka, yung force mo, ang unit niya is dyne. So nung last time, diba, MKS Newton, yung charge mo is coulomb, yung distance mo is meter. Tapos yung permittivity mo is 8.854 times 10 raised to negative 12 farad per meter. So ngayon naman sa CGS, bali totally mababago yung formula, no? Ang gawin muna natin, ihiwalay natin tong 4 pi, no? So yung 1 over, so 4 pi E sub O E sub R. Bali, pagdating sa CGS, itong term na to, ayan, magiging 1 na lang yan. Okay? So, bali yung formula mo pag CGS is F is equal sa Q1, Q2, okay? So, E sub R tapos D squared. And normally, di ba, yung mga problem natin, nakasituate yung mga charges natin sa vacuum or sa air. Kaya, yung Coulomb's law mo kapag CGS is Q1, Q2 all over D squared. Na kung saan yung mga charges mo is stat coulomb or SU or short version yun, no, ng electrostatic unit or electrostatic unit of charge yung SO na yun. Tapos yung distance natin is centimeter. So tandaan, itong dalawang formula na yan yung ginagamit kapag CGS. So, magagamit mo to kapag iba na yung medium. Yun nga lang, katulad nga na sabi ko, kadalasan yung medium mo is, nasa vacuum or nasa air. Kaya normally, ito yung ginagamit na as formula dun sa Coulomb's law kung CGS. So yan, bali yung watt stat coulomb natin or SU is equal sa 3.33564 times 10 raised to negative 10 coulomb. So, katulad nga rin ng sabi ko, try natin, no, itong MKS system, i-dissect natin, no, kung paano siya naging Newton. So, gawin natin yan sa blank na page. Okay? So, yung formula natin, di ba, para sa Coulomb's law is yung F, ayan, is equal sa Q1, Q2, all over 4 pi E sub O, E sub R, D squared. Ngayon, gagawin natin, puro unit na lang yan. So, Newton, di ba, yung force natin. Pagdating naman dito sa kabila, meron kang dalawang coulomb. Okay? So, coulomb, tapos coulomb. So, dalawa yan. Pagdating sa baba, yung E sub O, di ba, yung unit yan is farad per meter. Okay? So, farad per meter. Tapos, yung D squared naman, edi lalabas, meter squared siya. Okay, meter squared. So, mangyayari ngayon, di ba, makakancel na tong meter na to. So, yung magiging unit mo na, so, dito na ako mag-solve, ha. Alam na natin yung nasa left side is Newton. So, may dalawa tayo ulit coulomb. Okay, so, dalawang coulomb. And then, sa baba is farad meter. Ngayon, ang goal natin, magawa nating Newton itong coulomb tapos farad meter. So, ito yung mga magandang gawin, no, kapag hindi ka makatulog sa gabi. Okay? So, salpak na natin. Bali, ang kailangan mo dito is yung formula dun sa voltage at saka yung formula dun sa dawit na yung capacitor. Ang definition natin ng voltage, diba, is yung work done per unit charge. Siya yung puwersa, diba, na nagpapagalaw doon sa charge. So, W over Q. So, pwede natin masabi yung volt, okay, is equal sa joule per coulomb.
Okay, joule per coulomb. Na kung saan itong joule na to, kilala nyo naman to as Newton meter. So, ayan, di ba? So, kahit papano, kilala na natin or makikita na natin paano natin mapapalabas yung Newton dyan. So, yung coulomb, okay, pwede natin masabi yung coulomb is Newton meter per volt. So, joule per volt yung coulomb. So, ililipat natin siya mamaya dyan. And then, lipat naman tayo dun sa may capacitance, diba? So, ito yung pinakamadali matandaan. So, yung charge or yung Q is equal sa curriculum vitae. Yung pinapasa mo kapag mag-apply ka na ng trabaho or CV. So, pwede natin masabi yung coulomb is equal sa farad, okay? So, multiply by volt. So, farad volt ang isang coulomb. Ang gagawin natin ngayon, ilipat lang natin yung volt. So, pwede natin masabi yung C is equal sa Q over V. Or coulomb per volt. Okay? So, with that said, sabihin natin ito yung equation 2. Tapos, ito yung equation 1. Pwede natin sila ilipat, okay? Doon sa Coulomb's law natin. Okay, so farad ito is equal sa coulomb over volt. So, palitan ko na lang ng kulay para kita natin. So, gagawin ko, yung isang coulomb lang yung papalitan ko ng Newton meter per volt. So, yung isang coulomb is naka-Newton meter per volt na. Tapos, multiply by coulomb. Pagdating naman sa baba, yung farad, papalitan ko siya ng coulomb volt. Okay? So, coulomb over volt. Diba ano siya? Farad meter. So, ito, naka-meter siya. Ngayon, kapag pinansin natin yan, may coulomb per volt ka rin dito sa taas, edi cancel na to, diba? So, cancel na yan. Newton meter, cancel yung meter. So, yung right side of equation, nagawa mo na rin siyang Newton. So, we can say na itong format na to, talaga siya, Newton talaga siya once na ma-dissect mo siya at ma-cancel out mo. So, ayan yung mga pwede mong gawin sa gabi, no? Kapag hindi ka makatulog. Patunayan mo na Newton talaga yung Coulomb's law. So, with that said, ang gagawin na natin is mag-solve na tayo ng problem ng electrostatic force in CGS. So, problem number 1, 3 equal positive charges of 10 stat coulomb each are located at the vertices of an equilateral triangle. Parang katulad lang siya nung sinolve natin last time, di ba? Pero ito lahat ay positive, so repel, di ba? So since equal positive, ang magiging force niyan is puro repel. Tapos yung leg ng equilateral triangle natin is 2 cm. So what is the magnitude of the force acting on each charge? So since equilateral, lahat ng sides ay equal, pati yung internal angle. So kung ano yung na-experience nung isa, pare-pares lang sila ng magnitude. Magkakatalo nga lang, magkakaiba sila ng direction, okay? So drawing na natin yung problem natin. So imagine na lang pare-parehas yan. Okay, so Q1, Q2, Q3. Equals naman silang lahat. Dito ko nalagay Q2, Q3. So, 10 stat coulomb or 10 SU. Depende dun sa trip ng problem, no? So, yan, sabihin natin, nandito si Q2, nandito si Q3. Since pare-pareha sila, di ba? Repel yung magiging action yan. So, palitan natin ng kulay. So, di ba, dito, may na-experience siya kay Q1. May na-experience siya kay Q3. Ganun din si Q3. May na-experience kay Q2. May na-experience kay Q1. So, ngayon, si Q1 may na-experience kay Q3. Tapos, may na-experience kay Q2. Nung last time, diba, yung pinili ko is yung nandito. Ngayon, para maiba naman, piliin ko yung nandito, diba? So, since equilateral triangle yan, alam na natin yan, yung angle dito, 60. So, sabihin natin 2 cm. Ayan, 2 cm. Tapos, 2 cm.
2 cm din dito. So, ayan. Bali, ito, 60. Tapos, ito, 60. Ngayon, latagan natin ito ng linya. Okay. Yung parang free body diagram natin. So, sabihin natin dito na lang. Ito ngayon si Q1. So, ngayon, lalabas dito. Ito si Q12. Okay. Nakalocate na 60. Tapos, dito naman sa kabila, si Q13. 60 din. Okay. Pero, syempre, di ba, kapag binasa natin yan, nandito kasi yung 0 degrees eh. So, ibig sabihin, si Q13, lolocate yan ng 120. So, di ba? So, 60, 90, o 60 minus 90, 30. So, 30 degrees to. So, 90 plus 30, nakalocate siya ng 120. Kung magme-measure ka ng mula 0. Tapos, counterclockwise. So, yun lang. Tulad ng ginawa natin nung last meeting, yung last problem. So, yung F dun na-experience ng Q1 is equal sa F dun sa 1,2 plus F dun sa 1,3. Yun nga lang, gagawin natin dyan, complex para mas madali isolve. So, bali yung kay Q12, so, pwede natin masabi, magnitude niya, bar angle, 60. Plus, yung pagdating naman dito, okay, kay Q13, ang angle niya is 120. So, ayan, masasolve mo na yan. So, since equal sila, madali lang isolve yung force. Diba? So, Q1, Q2, all over D squared. Walang sinabi kung nasang lugar tayo. So, imagine natin, nasa vacuum yan. So, yung constant natin is 1 na. Kaya, ganito na yung magiging solution natin. So, bali, 10 stat column or SU. Okay, squared. So, dalawa, diba? All over D squared, which is yung 2 cm squared. So, yan. Once na makuha natin yung magnitude niyan, tapos-tapos na yan. So, ito na yung makapangyarihan nating calcu. Lipad lang tayo na mode 2. Okay. So, 10 squared all over 2 squared. So, is equals to 25. So, 25 yung magnitude ng force. So, sabihin natin, 25 dynes. So, ayan, pwede na natin makakuha yung, yung resultant. So, yung FT natin is equal sa 25 bar 60 degrees dynes. Okay? So, plus yung F13, 25 ulit. Bar 120 degrees dynes. So, ayan, kuha mo na yung pinaka total. So, bali dyan, magpo-focus lang tayo dun sa magnitude. So, sabihin natin, store natin to sa A. Okay. So, A bar angle 60 plus, so, A ulit. So, bar angle 120. So, is equals to, ayan, so 43.3 bar 90. So, 43.3, ayan, 301. So, 301 bar angle 90 degrees dynes. So, ito kagandahan ng complex computation, no? Meron ka pang location kung nasan yung force na tinatawag. In terms of yan, yung sa Q1. So, syempre, iba yung Q2, iba yung Q3. Pero masasabi natin, yung force na nag-act, pare-pares lang yung 43.301. Ang pagkakaiba nga lang nila is yung mga location nila. So, ayan yung sagot natin para sa problem number 1. And then, for our last problem, so 2-point charges, so 10 cm apart, exert a force of 1 times 10 raised to negative 3. So, nakaangat to, no? On each other. So, if the charges are of same value, ano yung each charge in stat column? So, ang tinatanong is yung Q1 and Q2. Okay? So, ayan sila, diba? Yun nga lang, yung force mo, naka-grams. Okay? So, 1 times 10 raised to negative 3 grams. So, ibig sabihin yung force, kailangan natin siya ilipat papuntang dynes. Hindi basta pwede yung grams na yon, okay?
So, para mahanap itong charges na to, di ba, equal daw sila. So, yung total force natin is equal sa Q1, Q2, all over D squared. Or pwede natin masabi, Q squared na to since equal. So, yan, transpose mo lang. So, pwede natin masabi yung Q, okay, so yung Q squared is equal sa Ft times D squared. So, yung Q is equals dun sa square root of Ft times D squared. So, ayan, kung ano yung lumabas dyan, stat column na yun. So, diretso na natin. So, 1 times 10 raised to negative 3 grams. So, para maging times yan, imumultiply natin dun sa acceleration due to gravity. So, centimeter second squared. So, yung acceleration due to gravity, di ba, is 980 or 981 kung naka-CGS. So, yung pinaka-force, kailangan mass times gravity. Hindi lang basta yung mass. So, yeah, multiply natin sa distance na 10 cm squared. So, yeah, kuha mo na yan. So, square root of, so 1 times 10 raised to negative 3. So, sabihin na natin 981. Okay, yan yung acceleration due to gravity. Tapos, 10 cm squared. So, yan is equals to 9.904. So, 9.904 SU or stat column. So, ayan yung sagot natin para sa problem number 2. So, madali lang, di ba? So, ano lang, parang unit gaming lang pagdating dun sa CGS system. So, ayan, since marunong na tayo ng MKS at marunong na tayo ng CGS, tingin ko naman sa mga susunod na topics, medyo makakapag-adjust na tayo kapag CGS yung sa electric field or dun sa potential at any point. So, dito nagtatapos no, yung saglit na lecture natin about sa electrostatics no, in CGS. So, see you na sa mga future episodes dito sa EE Lectures and The Lord of Stories podcast. Bye!